ito pa rin po, no, yun pa rin pong naganap na impeachment, no. Gusto ko pong ipakita sa inyo na ito pong siligutan, hindi po niya napiga itong si Acosta. Actually, hindi po sila naging matagumpay na mayroon pong makuwang impormasyon kay Acosta na magpapahama kay BP Sara, no? Wala po talaga sila napiga ito pong prosecution. At kaya itong siligutan bigo, no? Kahit po anong gawin niya, pagpapaikot-ikot ng tanong, stick po si Acosta sa mga naganap. Ganyan po talaga, mahirap po talagang pasubalian pagka nagtatapat po yung isang testigo, no? Mahirap pong baliin ang testimonya ng isang testigong tapat. Yung alam niya yung kanyang ginawa, no? Alam niya yung nangyari at hindi po siya natakot magpa-impluwensya dito po kay Ligutan. Alam naman natin yung ginagawa ni Ligutan eh. Talagang ang ginagawa po ni Ligutan ay ano po yung nanduduro at saka para malito po yung testigo. Ayan, yan po yung pangunahing ginagawa niya ni Ligutan. Ngayon, hindi po niya na-impluwensyahan itong o hindi niya po na mali kasi umaasa sila na pag ang tingin kasi nila magtapatan na tayo, no? Mula po sa impormasyon na nakuha nila nung una pong tumestigo itong si Ginang Acosta sa hearing sa House of Representatives, ipinagpalagay nila na aanga-anga itong si Acosta. Kaya ang palalabasin po nila, sunod-sunuran, walang si Acosta, walang sariling isip, sunod-sunuran, estupido. Kaya yan, nabulalas po yan ng mga senador eh. Okay, pero hindi po yan napatunayan ni Ligutan. No? Stick po to si Acosta na siya po bilang disbursing officer, tinupad niya po yung tungkulin niya sa pag-disburse ng confidential fund. Hindi naman po mahirap unawain yun, no? Siya po bilang disbursing officer, siya po yung nag-withdraw ng pera, taga-withdraw ng pera, at bilang disbursing officer, siya po yung nagde-disburse ng pera. Ngayon, ang gusto po palabasin ni Ligutan at ng mga senador, dapat alam ni Acosta lahat na naganap sa confidential fund kahit ito ay confidential. Di ba? Dapat, ang gusto nilang sabihin, dapat si Acosta hanggang dun sa kaduluduluhan ng pinaglagyan ng pera, alam niya at message siya. Kulang na lang sabihin na dapat ikaw ang nag-aabot ng upa sa safe house, dapat ikaw ang nag-aabot mismo kaya o sinasabi rin yata nila, pinahihiwatig nila na ganun. Pero nabigo po sila kasi ang linaw eh. Mula kay Acosta yung pera, dinisburse niya. Tandaan po ninyo, hindi lang po siya disbursing officer ng confidential fund. Disbursing officer po siya ng lahat po ng pondo ng OVP. So, hindi lang po yung confidential fund na yan. Kaya ang ginagawa niya po, hindi po siya mismo yung nagbabayad. Yung mga gustong palabasin na dapat siya yung nagbabayad mula Luzon, mula Hulo hanggang Apari. Mali po yun. Dinisburse niya, ang linaw po, dinisburse niya kay La Chica. In return, si La Chica po siya po yung nag-implement. No? Iba po yung nag-disburse, sa kanya lang galing yung pera, hindi po siyang implementor. Sila Chica po yung implementor at dahil po ito ay confidential fund, hindi po uubra yung mga pagdidispose ng mga normal na pondo na merong mga OR, no? May mga bidding, hindi po yan po pwede. Alangan namang i-bidding mo yung mga impormasyon, alangan naman. So,
wala po sa hulog at hindi po, kaya nabubwisit na po si Ligutan kasi hindi niya po yung inaakala nilang bugokis na si Acosta, hindi po nila maipalabas na bugok si Acosta. In fact, hindi po nila mapaamin si Acosta na mayroong illegal na ginawa ang Office of the Vice President. Okay. So punta na po tayo rito ngayon. Kung hindi po naging matagumpay si Ligutan, kay Acosta wala siya napiga, bigo siya sa pagpiga kay Acosta, naging matagumpay naman po siya na maimpluwensyahan yung mga bugokis na senador. Ngayon lang po natin gagawin to, no? Susuriin po natin yung mga katanungan nitong, hindi na po lahat kasi mahaba po yung oras eh. Susuriin po natin yung mga katanungan nito pong mga bugokis na senador na naimpluwensyahan po ng ni Ligutan. Ano po yung impluwensya ni Ligutan? Ang sinasabi ni Ligutan, dapat daw si Acosta alam niya yung pinuntahan ng pondo. Kahit wala na sa kanya at kahit hindi siya yung nag-implement ng confidential fund, dapat naroon siya. Dapat meron siyang personal knowledge. Yan yung sinasabi ni Acosta ay ni Ligutan eh. Dapat may personal knowledge si Acosta. Paano ka magkakaroon ng personal knowledge? Wala ka naman dun. Unahan ko na po wala pong personal knowledge si Acosta sa paggastos ng confidential fund dahil hindi po siya naging parte. Yung tinatanong po ni Ligutan na meron ka bang personal knowledge? Natural, wala. Dahil confidential nga hindi po siya kasama doon po sa pag-implement ng confidential fund. Ano lang po yung papel na Acosta? Siya lang po yung nag-disburse ng pera. Siya lang po yung nagbigay sa mga implementer. At in return, magre-report po siya ng saan napunta yung pera na dinisburse niya. Kukunin niya naman kay La Chica. O La Chica, bigyan mo ko ng mga paulit-ulit si Acosta dito. Hindi totoo na sinabi lang ni La Chica. Pinagpipilitan kasi nila na sinabi lang ni La Chica, gumawa na siya ng report. Hindi po. Pinagbatayan niya yung ebidensya. May termino si Acosta, mamaya maririnig natin. Nakalimutan ko lang eh. Pinagbatayan niya po yung mga dokumento na binigay ni La Chica sa kanya kung papaano ginastos yung confidential fund. Okay, ngayon lang po natin gagawin to kasi gusto ko pong ipakita sa inyo na yung pattern po ng pagtatanong ng mga bugokis na senador, ito po ang tingin ko sa kanila na, no? Hindi po ako nagmamagaling. Karapatan ko po to na suriin sila kung paanong may karapatan sila na tawaging estupido itong si Acosta. Ako rin po, tinitignan ko po na yung pagtawag nila na estupido ay tanda po yan ng pagiging bugokis po nila. Eto po, pakinggan po natin tong mga bugokis na senador. A-adjust ko lang po mula po sa mukha ko tsaka ano kasi hindi po tayo high-tech. Acosta. Sabi nyo kanina na kayo ang disbursing officer at yung paglipat nyo ng pondo kay La Chica ay na-disburse ninyo ang pondo. Tama? Na-disburse ko po kay Colonel La Chica, Your Honor. Pag na-disburse ba ang pondo, ibig sabihin, Tignan nyo po yung itsura na yan. Nakatingin, nakatingin po sa kaitasan. Hindi ko po alam kung nagdadrama po o kung ano pa man, no? Pero kausap niya po si Acosta pero nakatingin po siya sa taas. 'Di ba? Hindi ko po alam kung anong drama meron yan. Siguro natutunan niya kay Sharon. Pag mang-iinsulto ka, huwag mong titigan yung tinatanong mo. Kundi tumingin ka sa taas.
hindi na ito pondo ng gobyerno? Halimbawa, Tatanong sa inyo, hindi, yung pondo ang pinag-usapan. Pag ay na-disburse ninyo ang pondo, tama? Na-disburse ko po kay Colonel La Yes. Chica, Your Honor. Pag na-disburse ba ang pondo, ibig sabihin, hindi na ito pondo ng gobyerno? What a question. Pag na-disburse mo, pag na-disburse mo ba yung pondo, ibig sabihin ba hindi na to pondo ng gobyerno? Anong uring tanong yan? Sige, yan po ang tanong ng gustong manlito. Panlilito lang yan tanong na yan. Sige, tuloy po natin. Halimbawa, bumili kayo ng supplies. Na-disburse yung supplies, na-disburse yung pondo, binayaran yung supplies. Pag nabayaran na yung supplies, hindi na yun pondo ng gobyerno, tama? 'Di ba? Ano po yan eh, walang patutunguhan na tanong pero gusto mo lang lituhin si Acosta. Tignan nyo po kung ano po ang sagot ni Acosta at mapapahiya po to si Kiko. Pag nabayaran na yung supplies, hindi na pondo ng gobyerno, tama? Pero ang supplies po, Your Honor, is property na po ng gobyerno. Durog. Property na ng gobyerno yun dahil binayaran na ng gobyerno eh. Hindi, yung pondo ang pinag-usapan. Pag nabayaran na yung supplies, yung pondo na nailipat, yun yung disbursement, tama? Ibig sabihin, yung paglipat ng pondo kay La Chica, disbursement ba yun? O yung paglipat ng pondo mula kay La Chica sa supplies o medicines, yun yung disbursement? Ang ibig sabihin ko po, yung pag-disburse ko ng pera kay La Chica po, yun po ang disbursement ko, Your Honor. Okay, so pag disburse, ibig sabihin hindi na wala ka nang tungkulin dun sa 125 million na nilipat? Kasi Again, eto po yung gusto nilang palabasin dyan, no? Gusto nilang palabasin, lituin si Acosta, kasi ang sinasabi ni Acosta, dinisburse ko po yung pera, binigay ko kay La Chica. Malinaw po yan eh. Pero ang sinasabi po kasi niligutan noon pa, nung 1 linggo pa, hindi mo pwedeng ibigay kay La Chica yung pera kasi ikaw dapat yung nagde-disburse. Ang katwiran nga ni Acosta, dinisburse ko na nga po, binigay ko po kay La Chica. Kaya eto, nakumbinsi niya si Kiko na ang nag-disburse talaga ng pera, hindi si Acosta, kundi si La Chica. Nakukuha po ninyo? Kaya para lumabas po na mayroong maling naganap. Kaya pinagpipilitan po nila eh. Pero si disbursing officer, si Acosta po, lagi niya pong sinasagot, dinisburse ko po yung pera, ibinigay ko kay La Chica. Ang gusto nilang mangyari, siya mismo yung magbigay kay confidential agent, siya mismo yung magbayad. Hindi po ginagawa yun ng disbursing officer. Yan yung sinasabi ni Acosta. Pero mas pinaniwalaan nila yung panlilin lang ni Ligutan. kasi na-disburse mo na. May tungkulin pa ako, Your Honor, kasi si La Chica po ay siya lang po ang itinalaga na security officer, Your Honor, So- na siya ang mag-implement po, Your Honor, ng mga proyekto o activities po ng confidential, Your Honor, on the ground kasi siya po ang may eksperto, Your Honor. Yes, siya ang eksperto pero meron pa rin kayong tungkulin na tiyakin na tama yung disbursement. Tama? Yes. Meron pa rin akong Yes, tungkulin, yes. Your Honor, kasi ako man ang accountable officer, Your Honor. Exactly. So, nung nilipat nyo kay La Chica, sabi nyo wala kayong alam doon sa pag-confidential fund expenses. Hindi ba? Sabi nyo, kasi po, values confidential operation, siya po ang eksperto. Kasi po, may alam, siya po ang may alam, Your Honor. Confidential po yun, Your Honor. Wala akong alam. So, paano nyo babantayan yung disbursement kung wala kayong alam dun sa paggastos ng confidential funds?
Pag sinabi niyo wala kayong alam, paano mo matitiyak na yung sinabit sa yung affidavit dahil wala kayong alam, malalaman nyo na tama ang gastos? Nagsubmit po siya sa akin ng nagsubmit po siya sa akin ng utilization report, Your Honor. At naniwala din ako kay La Chica, Your Honor, kasi siya po ang itinalaga ni Vice President Sara Duterte, Your Honor, as security officer, at siya po ang aming commanding officer ng BPSPG. Ang linaw po ng sagot, di ba? Tignan niyo po Oh. Paano mo natiyak? Sabi niya, ganyan po, pare-pareho yung tanong niyan mamaya. Makikita niyo po. Ang tinatanong ni Kiko, paano mo natiyak na tama yung paggastos nila Chika? Di ba? Paano mo natiyak? Ano yung ginawa mo? Nag-submit po siya ng utilization report. Nag-submit po siya ng utilization report. Yun po ang pinagbatayan ko. Kaya ako naniniwala. Bakit ako naniniwala? Tinalaga yan ng boss ko eh. Tinalaga sila Chika, tinalaga yan ng boss ko na siya yung i-implement. Paulit-ulit po yan. Mag-i-implement siya, kaya binigay ko sa kanya yung pera. In return, yung utilization report, paano niya ginastos, yun naman yung binigay niya sa akin. Yun naman yung nireport ko sa COA. So wala po tayong nakikitang problema eh. Sila lang po gumagawa ng problema sa utak nila. Paano po yun? Kasi gusto nilang sabihin ni Acosta na pwede pong ninakaw yan ni BP Sara pero wala akong alam. Hindi po sasabihin niya ni Acosta kasi matalino naman si Acosta eh. Alam niya po yung naganap. At wala pong nakawan na naganap. Yun yung problema ng mga tanong na to. Tignan niyo po kung paano na po magtatanong si Kiko ngayon. Ngayong wala siyang mapiga kay Acosta. Okay, so naniwala kayo. Pero kung again, tignan niyo po yung itsura ni Kiko. Pag siya po ay nag-iisip, sa taas po nakatingin. nakuha yung pondo at dineposito sa bangko, personal account, hindi nyo alam yon. Naggawa na siya ng senaryo sa utak niya. Kung ang pondo po ay dineposito sa bangko sa personal account, hindi na raw alam ni Acosta yun. Natural, hindi na alam yan ni Acosta. Pero bakit mo alam na dineposito sa bangko yun? Di ba? Bakit mo naman nalaman, Kiko, na yun ay dineposito sa bangko? Gumawa ka ng senaryo sa utak mo lang yan eh. Yan yung dapat patunayan ng mga prosecution na yan ay binangko. Ulitin ko po So kung yan po ay binangko sa personal account, hindi mo na alam yun. Ano kaya isasagot ni Acosta dun? Hindi ko ba? Hindi ko nakita, Your Honor. Kaya nga. So hindi nyo alam kung inilipat sa private account. Hindi ko alam, hindi ko nakita, Hindi nyo Your rin alam Honor. kung talagang tinanggap ni Mary Grace Piatos yung pondo personal. Hindi nyo rin alam. Wala ako sa ground, Your Okay, Honor. hindi nyo rin alam kung nilipat yung pondo at ipinamudmod sa kung sino-sino. Tama? Wala pa ako sa ground, Your Honor. Okay, last wrapping up, Mr. President. Kindly wind up. Yes. Yung nabanggit na 122 million para sa medicines at 112 million para sa supplies. Alam nyo yun, di ba? Alam ko may purchases na ganyan, pero di ko makakabisado, Your Honor, ang amount, Your Honor. Di ko kahit numdum kung pila, tanan, Your Honor. So, Kung how much, Your Honor, lahat. hindi mo alam kung magkano dun sa 122 million ang binayad sa gamot, pang tree planting. Hindi nyo rin alam kung magkano ang binayad na supplies para sa lakbay-aral dun sa confidential funds. Hindi nyo alam yung specific. Meron pong binigay sa akin si Security Officer, Your Honor, yung fund utilization report, Your Honor, at saka yung So magkano ang acknowledgement receipt, medicines? Your Honor. Magkano ang medicines na napunta sa lakbay-aral? Hindi ko kabisado ang amount, Your Honor. Magkano ang medicines na napunta sa tree planting? Hindi ko na maalala, Your magkano sa dami-dami po ng acknowledgement receipt, Your Honor, na binigay at saka
At saka po yung sa fund utilization of Your Honor na 4 po yun. So, kung hindi nyo alam kung ito'y na-deposito sa bank account, hindi nyo rin alam. Kung dokumento lang, maaaring peke, hindi nyo rin alam kung talagang napunta sa tree planting o napunta sa lakbay-aral. Nagtiwala po ako sa security officer, Your Honor, kasi siya po ang gi-appoint ni Vice President, Your Honor, na siya po ang mag-implement ng confidential activities, Your Honor, on the ground. Kaya siya po ang eksperto, Your Honor. Thank you. Okay, tignan po ninyo. Sinasabi ni Kiko Pangilinan, yung mga bintang niya, kung binangko yan, hindi mo rin alam. Magkano yung binili, ang sinasabi ni Acosta, meron pong utilization report. Ngayon, tiwala po ako kay La Chica. Ang sinasabi ni dapat pinagdududahan mo. Di ba? Yun yung gustong palabasin eh. Dapat inaalam mo kung magnanakaw si La Chica o hindi. Ang point ko lang po diyan ganito. Si Acosta po ba ang dapat magpatunay kung may nakawan na naganap? Si Acosta po ba ang dapat magpatunay kung mayroon pong krimen na naganap? Hindi po. Sino po? Dapat yung prosecution. Dapat yan yung tinatanong ni Kiko Pangilinan. Ngayon, nababanggit po nila. Alam nyo po, dito po, hindi po pwedeng lahat pagdudahan nyo. Wala pong mangyayari. Binibigyan ka na ng report. Ito ang kinakailangan. Ngayon, ang tanong, yung utilization report po ba ay bawal? Bawal po bang magbigay sila Chica ng utilization report? Bawal po bang magbigay bawal po bang mag-implement yung security officer? Kung po pwede po, bawal po bang mag-report yung security officer? Ang question kasi, pinagpapalagay ni Kiko na ninakaw ni BP Sara at nila Chica yung pera. Ang tanong, paano nyo yan mapapatunayan? Hindi yan kayang patunayan ni Acosta. Yun yung tinatanong nila eh. Patunayan mo na magnanakaw si BP Sara. Wala pong sinabi si Acosta na magnanakaw si BP Sara. Yan po ay trabaho ng prosecution. So, dahil Bugokis yung unang nagtanong, yun talaga, na-impluensyahan sila ni Ligutan. Pero sa totoo po, kung pareha sila, hindi po nila tatanungin ng ganyan sila Chica. Okay, punta po tayo sa pangalawang Bugokis. Ito po si Raf Tulpo. Ay si Erwin muna. Sa nabasa ko po sa GC, Your Honor, hindi naman po na-encounter ko po yun. Tanong ko po, alam nyo na kilala ng Vice President? Na nakilala ko siya, Your Honor, yung nagiging Vice Mayor po siya sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor. Tapos, kinuha ka na niya sa kanyang opisina? Ganun po ba? Wala po, Your Honor. Nakilala ko lang siya bilang siya po ang Vice Mayor ng Davao City, Your Honor, sa Sangguniang Panglungsod, ang iyang opisina. Tapos ako, doon din nag-opisina sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor, sa admin office po. Kailan po kayo kinuhang SDO sa Office of the Mayor? Yung mayor na po siya, siya na po ang mayor ng Davao City, Your Honor. Alright. Alam niyo po yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Chibi McDonald, Pusa, Pagong, Ngit-Ngit, Belat, na hindi po totoo mga tao ito, na mga totoong pangalan. Alam niyo po yun? Na-encounter ko po yun. Tanong ko po, alam niyo na hindi po totoo. Chibi McDonald ninyo, I'm sure. Nag-rely po ako sa... Hindi po. Common sense lang po. Post. Kita nyo, lagi silang common sense. Alam nyo po, pag nagsusuri po kayo ng dokumento, hindi po pwede na, eto, duda ko rito. Hindi to. Lahat naman po, hindi po tayo taga-COA. Mga pangkaraniwan tao. Lahat naman po tayo, alam natin na alias yan. Ang pinalalabas mo ba, Erwin Tulpo, na bawal mag-alias sa confidential fund? Ibig sabihin, bawal mong bigyan ng pera yung confidential agent na may alias. Kinakailangan buo ang kanyang pangalan. Yan yung punto niya, di ba? Wala po sa hulog. Hindi ko po maintindihan kung bakit po nagtatanong ng ganyan si Erich Tulpo
Samantalang lahat tayo, alam naman natin yan lahat na yan po ay alias. Tuloy po natin. Sa Pagong, may apelyido ba po sa Pagong sa Davao? Wala po akong narinig na Okay. ganyan, Your Honor. Pero alam mo na ito po hindi totoo mga pangalan. Ang kulit, no? Totoong tao po sila. Totoo pangalan, pero hindi po totoong pangalan. O, di ba? Pahiya ka. Ano sinabi ni Acosta? Totoong tao po sila. Pero ang sinasabi na naman ni Tulfo, pero hindi sila totoong pangalan. Eh, anong koneksyon? Basta totoong tao sila. Yes po, Your Honor. Okay. Kung hindi po totoo mga pangalan, bakit wala kayong record na itong mga pangalan ng mga tao na tumanggap na CIF? Bakit di po ninyo ni-remind si Colonel La Chica o maging si OVP na, Sir, Ma'am, kailangan po natin na totoong pangalan na recipient ng CIF dahil baka hindi na kailangan ng COA, nasa Joint Memorandum Circular po yan. Pauso, no? Nasa joint memorandum daw po na yung confidential agent ay dapat pangalanan. Saan nakuha ni Tulfo yun? Ha? Dapat daw alam natin yung tunay na pangalan, alam ni Acosta. Hindi na po confidential yan, Tulfo, kung yan po ipapaalam sa lahat. You should know that. Sa nabasa ko po sa GC, Your Honor, hindi naman po sinasabi doon na kailangan po ang pangalan ng recipient po, Your Honor. Pahiya ka na naman. Binasa niya yung joint circular. Hindi po pwedeng disbursement officer ay hindi alam yung joint circular, Tulfo. Ang sinabi doon, hindi naman nakalagay na dapat pangalanan yung recipient. So, sa pagkaintindi mo, hindi kailangan. Hindi mo Yun talaga yun, Tulfo. Kasi kung ibubulgar lahat ng confidential agent, kawawa naman yung bayan natin. nilalagay. Ano po yung nilalagay sa safe ng mga dokumento? Nagtali-talinuhan, di ba? Oh, ano yung safe na yan? Actually, yan yung sinasabi ni Ping Lacson na merong safe na pangalan ng mga confidential agent. Oh, nakikisaw-saw lang to si Erwin Tulfo, hindi naman kanya. Si Lacson alam niya yan. Pero ang tanong, alam ba yan ni Acosta? Si Acosta ba ay may karapatan na malaman niyang safe na yan na naroon yung mga pangalan ng confidential agent? Disbursing officer lang siya. Hindi naman po si Acosta, hindi naman po siya kasama sa pag-implement ng confidential works ng OBP. Nag-disburse lang po siya ng pera. Magkaiba po yun. Di ba? Okay. So, hindi po niya kinakailangan, hindi po niya kinakailangan yun pong confidential fund o na maunawaan na mayroon palang nakasave na mga pangalan. Natutunan ko lang din yan kay Lacson lang. Pinagpipilitan ito ni Erwin Tulfo na nakalagay sa safe yung pangalan ng intelligence fund, kung intelligence officers. Kung meron man nun, hindi yan alam ni Acosta. Pinaghalo-halo. Mahirap talaga pag mga kaperasito lang po ang kaalaman. Mas magaling pa po sa tunay na marunong. At tuloy po natin yung pinag-uusapan ni Tulfo. Anong mga nilalaman? Anong nilalaman? Di ba pinapabili po kayo ng safe? Di po ba? At bumili kayo ng safe. Tama po? Meron po kaming save, Your Honor. Okay, anong nilalagay sa safe? Nakalagay po sa Joint Memorandum Circular po yun. Meron po, ang nilalagay po doon yung mga documents po. Anong documents po yun? Yung CDR po. Okay. Alam niyo na si Colonel La Chica ay hindi po 'Di ba? Napahiya siya kasi ang gusto niyang isagot, naroon nakalagay yung pangalan, nasa safe yung pangalan ng mga confidential agent. Yan, nakuha niya yan kay Lacson eh. Ibang safe yung alam ni Acosta, yung alam ni Acosta ng safe, yung mga pinaglalagyan niya ng dokumento at pinaglalagyan niya ng pera. Tuloy po natin yung kaengokstan nito.
maaaring mag-disburse dahil wala siyang fidelity ban. Pero dahil utos po sa'yo ni VP Sara, sumunod ka lang. Tama po. Instruction po yun. Siya po ang Kaya nga po. designate ni Ma'am BP Sara na Yes, security kaya- officer, Your Honor. Kaya nga po. Again, pinipilit na naman ito. Yan yung influential sinasabi ko sa inyo. Yan yung influential ni Ligutan. Kay Ligutan lang naman nagsabi po yan eh. Ang sabi po ni Ligutan, bakit ang nag-disburse, si La Chica ang nag-disburse? Sinasabi na paulit-ulit ni Acosta, hindi po siya ang nag-disburse, ako. Si La Chica ang nag-implement. Pero dahil ito, mas pinaniwalaan si Ligutan, kaya yan yung tanong niya, bakit hindi naman siya allowed na mag-disburse? Bakit siya yung nag-disburse? Hindi nga po siya nag-disburse. Siya po yung nag-implement. Kaya po kanina, nung nakalive po ako nanonood, high blood po ako dito sa mga magkakapatid na Tulpo at kay Kiko at kay Waling-Waling. Pag may oras pa po, paabutin natin hanggang kay Waling-Waling. Pero alam nyo na wala po siyang fidelity ban. And yet, dahil utos po ni VP, disburse po sa kanya. Tama po? Yes, Your Honor. Okay. So, Hindi na unawaan ni Tulpo yun. Iba po yung dinisburse sa kanya, iba po yung siya yung nag-disburse. Nag-disburse po si Acosta, nag-implement si La Chica. Hindi po niya kinukonfuse yung witness. Siya po ang nako-confuse. Si Tulpo po ang confuse, hindi po yung witness. tanggap ko rin po ang rason ni Colonel La Chica na huwag ka na magtanong kasi confidential fund yan. Hindi ka pwede magtanong. Despite the fact na ikaw ang disbursing officer at baka sumabit ka. So hindi mo na tinanong, ano ba talaga ito, Colonel? At delikado ito, baka sumabit ako. Tama na ba yung sagot niya? Huwag ka na magtanong, tumahimik ka na lang dyan dahil confidential fund yan. Ikaw ang disbursing officer. Hindi po yan galing kay Acosta. Galing po yan kay Ligutan, yung sinasabi niya na yan. Meron po siyang binigay sa akin, Your Honor, na fund utilization report po, Your Honor. At Yan yung sinasabi ni Acosta. Hindi po siya, huwag kang makialam. Meron siyang binigay sa akin na fund utilization. Fund utilization. Ang tanong natin, baka alam ba yun ni Erwin Tulpo? O nahihiya lang magtanong? 'Di ba? Alam ba yun ni Erwin Tulpo na nagbigay, hindi po galing kay Acosta yun, huwag ka na makialam at confidential fund dito. In fact, kumuha po siya. Asan yung pinagkagastusan mo? Ito yung pinagkagastusan ko. Yung utilization fund niya. aside po sa pag-verify ko sa kanya kung bakit ito ang pangalan, Your Honor, kasi confidential in nature po yun, Your Honor. So sa tingin mo, walang mali po sa paggasta ni Colonel La Chica sa intelligence fund, confidential fund ng Office of the Vice President? Sa tingin ko po wala, kasi nabigyan po niya na ako ng fund utilization report, Your Honor, na binabangga ko po sa object of expenditures na binigay niya sa akin. Nagtugma po ang mga amount, Your Honor, at saka yung ano pong expenses ang dapat ma-incur niya, nandoon po rin, Your Honor. One last question, Presiding Officer. So, ibig mo sabihin, from the very start po, pagbibigay ng mga alias, walang totoong pangalan, paggasta ng mga class sa mga tree planting, okay lang yun. Part po yun ng confidential fund, sa tingin mo. Basta po, binigyan po Di ako. po, kaya nga po, sa tingin mo, yung... Sinasagot ka na nga eh. Sinasagot ka na nga, ayaw mo makinig. Kinakat mo siya, paano niya masasagot? Merry Crispiatus, pagong pusa, normal yun. At pagkatapos yung paggasta sa mga tree planting, Gusto lang niya yata marinig yung boses niya eh. Pag nagtatanong ka, Erwin Tulpo, basic po yan. Pag nagtanong ka at sinasagot ka, makinig ka. Sinasagot ka na, kinat mo para magtanong ulit. pagbasta sa mga mga pagbili ng mga silya, lamesa, bahagi ng intelligence fund as a disbursing officer.
Marami kasi ang tanong mo, No, ang Your tanong ko nga Honor. po, Oh, kita mo, ayaw niyang, ang dami mong tanong, Your Honor. No, ang tanong ko lang, putang, gusto lang niyang pakinggan yung sarili niya. tama ba sa tingin mo yung paggasta ikaw lang chika pagbili ng mga lamesa, upuan, tree planting, confidential fund, ma'am. Kasi, Napahagi ng confidential yun. kasi Your Honor, sa tree planting po, napasok po doon ang confidential plan po during po sa pag-inspect po ng area po kung saan po mag-tree planting ang mga tao po at ang mga partner organization po. So pag-survey po, yun po, papasok po ang confidential operation, Your Honor. Pati po pagbili ng lamesa, may confidential din yun. Kailangan under strict confidence sa pagbili ng lamesa at upuan. Gagamitin po yun sa operation, Your Honor. Okay. No further questions, Mr. Presiding Officer. Napahiya ka kasi. Oh. Pagbili ng lamesa, pinagbabawal ba yon ng COA? Sinabi ba ng COA? Guess nyo, testigo nyo yung COA. May nagsabi pa na bawal bumili ng lamesa. Ang hinahanap lang nila, OR. Puta, mas marunong pa kayo magsuri sa COA. Yung pagbili raw ba ng lamesa, akala ko rin ganun noon. Bakit bibili ng lamesa kung confidential fund? Yung pala, sinabi ng COA, allowed yun. Ayaw lang ng COA, acknowledgement receipt. Oh. So, dalawa na po. Kasi po, ang pinalalabas ng lintik ng mga media, si Acosta daw po ay bugok, walang naisasagot. Nakita nyo po. Baka nakakarating lang po sa inyo yung mga balita po ng mga taga-media. Ito po sa actual, nasagot niya po lahat. Narito na po tayo sa pinakamagaling, pinakamahusay, pinakadakilang tao sa buong mundo. Si Idol Raff. Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Rafi Tulfo, you may proceed, sir. You have 2 minutes. Tignan mo naman, no, lakad pa lang, talagang dramatic na eh. Nakapalihod na ka. Kamay lang, sir. Kamay lang. Sa kanimong sudan. Wala ko'y gana mo kaon. Wala. Okay. Okay. Tanong ko na lang. How would you consider yourself? Smart, average, or stupid? Nasa average lang po ako Average. kapag katao, Your Honor. Correct. Just like millions and millions and millions of Filipinos. Good. Normal. Kasi sa isang normal na tao, kapag siya'y binigyan bilang isang SDO tulad sa inyo ng listahang pangalan ng mga informants na bilat, agong at pusa, Tignan mo, iniinsulto niya. Belat po yun, belat. Belat po yung pangalan, hindi po bilat. Kasi bastos eh. Yan po ang nakita natin sa karorobas ninyo. Yung belat, ang basa nyo bilat. Alam po namin yung bilat at belat. Ang belat po, ganito po yung belat, oh. Belat. Bleh. Ang bilat po, yan. Pag nasobrahan ka sa robas, yan na po ang nai-imagine ninyo. papalag ka. Ano ba to? Colonel, mukhang hindi ata tama to. Bastusan na to. Di po ba? Para sa normal na tao. Am I right? Nag-rely po ako sa sinagmit po sa akin ng security officer, Your Honor. Kaya nga po, Correct. bilang isang normal na tao, ulitin ko, pag nakakita kayo ng ganong pangalan, bilat, pagong, pusa, etc. Belat. Okay, belat, same. Magugulat ka, di ba? Alam niyang iba. Sa Tagalog, belat sa Bisaya. Hindi, alam mo kasi tumatawa ka eh. Binobola mo naman kami. Kunwari daw hindi niya alam yung pagkakaiba ng belat at bilat. Alam mo, tumatawa ka nga eh. Pinagbobolan niyo naman kami. Bilat yun eh. Kasi yung I nagiging I eh. Bisaya din kasi ako eh. With the permission of Senator Judge Tulfo, Chair would like to remind the gallery to kindly maintain silence during these proceedings. You may proceed, sir. Kasi isa pa po, Madam Witness, meron akong kopya rito na kung saan maraming pangalan ng mga informant at isa lang pong ipirma. So if you're a normal or average person,
papalag ka na naman. Teka muna, Kernel, bakit ganito? Pastusan na to, lokohan to. Yung iba-ibang mga pangalan, pero isa na po ipirma. Hindi ko nagtaka. Pinireply ko po yun si Colonel La Chica, Your Honor. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, confidential in nature po yun. So naniwala kayo sa sinabi niya na confidential nature kahit na isa lang signature sa napakaraming pangalan. Kasi So you siya took his po, word for it. kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the ground. Teka lang po ah. Yang sinasabi ni Rapi Tulfo, ano po ba siya? Signature expert po. Sa pagkakatanda ko po, wala pa po silang pinipresent na signature expert. Signature expert po ba siya para sabihin niya na pare-pareho ang pumirma? Hindi po nila pwede yan kasi po nasa korte po kayo. Hindi po kayo pwedeng magsabi na pare-pareho. Kinakailangan po yan eksperto sa pirma. Yan po, pagkakaiba po ng mga kolentong, mga bugokis na walang kamalay-malay sa pero alam yan ni Rap Tulfo. Sa bagay, kung lagi niya ngang ini-insist na ano yun, yung test na pagsisinungaling, lie detector test, talagang sa tingin niya lang siguro. Kasi wala pa ako nakita na sinalang na eksperto sa pirma eh. Siya po ang inatasan na mag-implement. Siya ang implementor po, Your Honor. So for me, in this case, you're stupid in the name of blind loyalty. Imaginein po ninyo, no? Paano na-conclude ni Tulfo na mula sa kanyang sariling pananaw na eksperto siya sa pirma, sinabihan niya po ng stupid. Pangatlo na po siya nagtatanong, meron na po bang ka-stupiduhan na sinabi si Acosta? Kayo po, nakikinig. Mayroon na po bang ka-stupiduhan na sinabi si Acosta? Sumasagot po siya sa mga balatubang mga tanong. Maghapon na po yan. Tapos sasabihan lang po ng stupid ng napakatalinong si Raf Tulfo. Idol Raf. Grabe po. Ano po yun? Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Alam niyo po, ito po sa totoo lang po. Mamaya, Kenneth, sasagutin kita. Mamaya na. May topic pa ako. Huwag kang umalis Baka pag sinagot kita, aalis ka. Diyan ka lang. Madali lang sagutin yan, kaya lang out of topic lang eh. Alam niyo po, ang nakakapanghina po dito, basta si Rap na po ang nagsalita, kahit sabihan niya po na stupido yung hindi po kayang awatin ni Chis Escudero. Dito po natin hinahanap-hanap. Ito pong yung presensya po ng isang Senator Marcoleta. Kasi hindi po papalagpasin yan ni Senator Marcoleta. Biruin nyo, inimbitahan nyo yan. Hindi naman po suspect yan eh. Hindi po kriminal yan. Inimbitahan yan bilang testigo. Bakit po kung ituring nyo, daig pa yung suspect? May ginanyan po ba kayo na suspect? Okay. Sandali lang mamaya ka, sino ba yung Kenneth? Sasagutin kita. Cool ka lang. Kanina ka pa dapat si BP Sara. Huwag kang umalis dyan baka pag panahon na ng pagsagot, mawala ka. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree? Hindi ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry. Okay. Alam mo, dinaan na lang ni Acosta sa hindi maintindihan, pero insultong-insulto na siya. Yan lang ang kaya ni Rapi Tulfo eh. Sabihin mo yan sa iba.
Imbitahin nyo sila, chika. Sundalo yun. O, kita mo na? Kenneth Hortaleza, di ba? Nagkukunwari ka pa, no? Ngayon, lumabas din ang katotohanan na nambabalasubas ka lang. Mamaya, huwag kang umalis, ha? Si Tulpo muna bago ikaw. Nung kayo po ay SDO sa Davao, nung mayor si BP Sara noon, hindi ka nagkaroon ng disallowance, right? Never? Wala po, Your So ano Honor. pinagkaiba na sa Davao at ngayon sa OVP? Bakit nagkaroon kayo ng disallowance ngayon dito sa OVP and DepEd versus nung nasa Davao kayo, wala kayong disallowance? Anong pinagkaiba? Ang pagkakaiba, Tulpo, makinig ka. Gusto nyong tanggalin bilang kalaban si BP Sara. Yun ang pagkakaiba. Nung siya ay siya ay mayor pa lang ng Davao, hindi siya threat sa Pangulo. Ngayon, threat siya sa iyo, threat siya sa Pangulo, threat siya sa mga dilawan, threat siya sa inyo. Kaya siya merong mga kaso dyan sa impeachment. Naintindihan mo, Tulpo? Okay. Ang maalala ko lang, Your Honor, sa Davao po, mag-submit po kami ng accomplishment report doon po sa DILG. Hindi po sa Office of the Vice President, hindi po sa Office of the President sa Senate at saka sa HOR, Your Honor. So nung panahon po sa Davao, meron ba mga pangalan Piatos, meron ba mga pangalan mga Belat, Pagong, Pusa, etc.? Hindi ko ma-remember, Your Honor. Hindi All ko of a sudden, maalala. hindi mo na maalala. And Hindi how ko long? maalala, Your Hindi mo na Honor. maalala. And yet 6 years ka naging SDO doon. Hindi ko maalala, Your Honor. Matagal na po yun, Your Honor. At saka, may edad na rin po ako, Your Honor. Ayaw lagi pag tinunto, ma'am. Pati kami ba nagtitunto mo diri? Mo magila akong tinood, Your Honor. Okay. Hindi ko naintindihan. Binastos ba uli ni Tulpo? Hindi ko naintindihan yung tuod-tuod. Pasensya na po. Salamat po. Hindi ako makapag-react. Pero mukhang ininsulto niya pa rin. Senator. Okay, mga kapatid, no? Nakita po ninyo. Yan po ang uri ng ating mga senador. Kaya ayusin na lang natin para focus na tayo dito sa atin. Wag na po si Gatchalian. More or less ganyan din po yung tanong ni Gatchalian. Pero kung gusto pa nyo na magkaroon ng part 2 tong ganito, suriin talaga natin. Ayan po, 3 senador. Panay kabugukan po ang mga pinagsasabi. Ang mga tinatanong po nila, panay kabugukan. 3 senador po yan na sinuri po natin yung mauri ng tanong nila. Totoo po na nahirapan si Ligutan. Wala siyang napiga kay Acosta kasi kaya nila pinili si Acosta para dahil si Acosta po sa tansya nila, pwede nilang palabasin na yan na nga, no? Yan yung pinalalabas nila, si Acosta isang estupida. Pero wala po sila napiga dahil nagsasabi ng totoo. Okay? Nagsasabi ng totoo si Acosta. Ngayon, pero tagumpay pa rin po si Ligutan kasi na-impluensya niya yung mga bugok na senador. Yung linya niya na napaniwala niya na si La Chica ay nag-disburse ng pera. Yan yung dala-dala nito sa pagtatanong nitong mga bugokis na senador. Yan yung problema natin. Yan po ang malaking problema natin ngayon sa Pilipinas. May mga senador tayong ganito na tali-talinuhan. May mga senador tayo na wala silang hinahanap na galing sa prosecution na bintang at ebidensya. Wala po silang makitang ebidensya na may corruption na ginawa si BP Sara. Nakikisaw-saw na lang po sila para pasamain si BP Sara sa pamamagitan ng panggigipit dito sa mga katulad ng mga anong tawag dyan? Mga testigo na yan. Ngayon, eto po, marami kanina pa. Bakit hindi sila chika yung imbitahin?
Yun yung tanong ko rin eh. Ngayon, wala kayong napiga kay Acosta. Ang pinaka-the best, kung totoo na gusto nyong malaman yung katotohanan, ayan sila Chika oh. Siya yung tinuturo na nag-implement. Ang dali lang po. Tsaka nyo gawin niyan kay La Chika. Mapapatunayan nyo ngayon na peke lang yung mga sinasabi. Kasi hindi nyo masasabi na peke yung ginawa nila Chika, na wala talagang confidential na ginawa sila Chika sa pamamagitan ng pagtatanong kay Acosta. Ang dami po, nagsisikap po ang mga kalaban ni BP Sara. Very obvious po, pinagsisikapan nila noon pa na pabagsakin si BP Sara. Pero isa lang po ang patunay niyan. Hindi po kayo nagtatagumpay dahil hanggang ngayon, number 1 si BP Sara sa lahat ng survey. Maski po sa survey, nang alam natin na pa-survey ninyo, si BP Sara pa rin naman nangunguna. So ano po ang ibig sabihin, mga kapatid? Eto, ayaw ng tao yan. Alam ng tao yan yung pag-aaksaya ng pera. 125. Busising-busisi nyo kahit hindi sinasabi ni Acosta. Nag-iimbento ng akusasyon si Kiko Pangilinan. Sinasabi niya, paano kung ibinangko yan ni BP Sara? Hindi niya lang binabanggit. Sino ba yung pinag-uusapan natin rito? Paano kung binangko yan? Hindi mo alam? Paano niya malalaman kung binangko? Kayo ang magpatunay kung binangko yan ni BP Sara. Kayo nagpatunay kung binulsa yan ni BP Sara dahil kayo nag-aakusa. Hindi po si Acosta na tauhan ni BP Sara ang magpapatunay na binulsa niya yan. O ngayon, ang pinakamalaking tanong, paulit-ulit si Acosta, sila Chika ang gumastos ng pera. Ang tanong namin sa inyo, bakit ayaw niyong isalang si La Chika? Ikalawang tanong, bakit ayaw niyo nang isalang si Madriaga? Samantalang si Madriaga ang naging dahilan para kayo magkaroon ng mini trial sa HOR. Katulad lang po yan ng 11 days. Yung 11 days po ang naging dahilan para imbestigahan ninyo yung confidential fund ni BP Sara. Ano po napatunayan ng 11 days? Hindi illegal ang paggastos ng 11 days. Ang sumunod, natuklasan nyo na Mary Grace Piatos. Yan si Tabingi. Ang palagi po yan na Mary Grace Piatos na Mary Grace Piatos. Kita nyo po, may banat na naman to si Tabingi. Oy, Tabingi, iyakin. Iyaking Tabingi. Bumanat na naman siya eh. Ang lakas mang asar, pero pag binueltahan mo, iyak-iyak naman. Huwag kang mang asar kung hindi mo kayang tanggapin na pangit ka. Yan lang po ang ating mga katanong, ang mga